sa isang barangay sa Pasig. Bakit nandiyan ka? Sagot! Hindi nila ako binibigyan ng pagkain. 3 bata ang magkakasabay raw na sinapian. Bibitaman mo ba yung tao? Sagot! Ang hininga nila ng tulong, mga kilalang albularyo online. Wala na? Wala nang... Pusin mo yan, huwag mo pinaglolo ko. Pusin mo yan. Faith healers o mga albularyo ang madalas na takbuhan ng mga may kakaiba raw na karamdaman. Basta naman mo ko ito yung angkos. Yeshua HaMashiach, basta naman mo ko ito yung angkos. Kung dati ay kailangan mo pa silang sadyain sa mga bahay nila, ngayon ang serbisyo ng mga albularyo, isang search na lang online. Pero imported daw to. Kahit kung nagtitinda, di rin alam. Paano kung sa kalagitnaan ng pagla-live selling mo ng iyong paninda, biglang i-eksena ang isang masamang loob? Large size t-shirt dress. Sino naman ang mag-aakalang ang puho ng 7,000 pesos sa pagbebenta ng pre-loved at bagong damit, kumikita na ngayon ng 80,000 hanggang 100,000 pesos kada araw. Papunta kami ngayon sa Pasig City para kilalanin ang isang albularyo na dahan-dahan ngayong sumisikat sa social media. Ang panggagamot ni Elon Superal Jr. o mas kilala sa social media na Lon Bolaryo. Available na rin online. Sa pamamagitan ng video call, nagsasagawa ng ritual si Elon sa kanyang pasyente. Isa sa nagpagamot sa kanya online, isang babaeng sinapian daw. Matapos bulungan ni Elon sa bumbunan, nawala raw ang sapi ng babae. Ay, kamusta? Magalang ka. Oh. Ang isa pang nakausap niya via video call, isang matandang hindi makalakad. Check lang natin for the last time. Lakad ulit. Ayan, dating di makalakad ng walang alalay. Tumumba ng 2 beses kaninang umaga. After gamutan, mukhang magkagala na si tatay ah. Tumatanggap ng donasyon si Elon sa mga taong nagpapagamot sa kanya. Sagot. Ano pangalan mo? 2019 na magsimulang manggamot si Elon. Paano ka nag-umpisa bilang albularyo? Natake ako ng depression, mag-isa lang ako sa ano. So, ang tumulong sa akin talaga is si Lord. Sabi niya, parang naginip ako that time na may ibibigay ako sa yung pagkakaabalahan mo. Then, doon ko nga po nasimulan na kilala yung naging maestro ko na tinuruan ako sa lahat ng panggagamot namin. At nung natuto na ako, unang-unang ginamot ko is syempre nagtry ako sa family kung talagang gumagana. Habang naroon ang aming team, isang text message ang natanggap ni Elon mula sa kapwa niya albularyo. 3 bata ang magkakasabay raw na sinapian sa isang barangay sa Pasig. Agad itong pinuntahan ni Elon. Pagdating sa barangay, isang batang lalaki ang inabutan namin na hindi makausap ng maayos. Pangalan. Mama! Mama! Pangalan. Bakit nandiyan ka? Sagot! Hindi nila ako binibigyan ng pagkain. Pagkatapos dasalan ay tila nakatulog ang batang lalaki. Maya-maya pa, isang batang babae naman ang dinala sa lugar. Nagugutom ka na? Nagugutom ka kaya ginawa mo yan? Sagot lang. Bakit mo ginaganyan yung mga yan? Sinapian din daw ang bata. Anong gusto mo? Ilang minuto lang, isa pang batang babae ang dumating at sinapian din daw. Kwento ng nanay ng isa sa mga bata. Madaling araw nang mapansin niya ang kakaibang kilos ng anak.
Nakita ko yung anak ko nagaganyan na, nagtititrek. Ngayon sabi ko, anak, ano bang nangyari sa'yo? Ba't ganyan ka? Sabi niya, nandiyan na sila, parating na sila. Marami akong alagad, nandiyan nagkakagulo sa labas. Sabi ko, anak, ano ba sinasasabi mo? Huwag mo akong tawagin anak, hindi mo ako anak, hindi mo ako kilala. Yun ang sabi ng anak ko. Matapos ang ritual, pinainom sila ng tubig na dinasalan ni na Elon at kanyang mga kasama. Ang case na naabutan natin is mga entities or spiritual entities na nagambala nila during their parang karoon yata silang salo-salo. Dalawa ang nahuli natin and sabi nila may mga ibang sinasapian pa daw. Pero baka kasi ang nangyayari is same lang yung sumasapi. So since napatay naman na, hindi na sumapi doon sa iba. Pero para sa isang psychologist, mas hysteria ang nangyari sa mga bata. Ang presentation is parang seizure. Tinitingnan natin kung wala bang problem po sa neurochemistry, biochemistry, baka po may mga infection. Tinitingnan natin yung mga simptomas na posible na physical manifestation of an underlying psychological problem. Tulad ng ganito na wala naman dati, baka lang po merong mga pangyayari po na nag-cause ng psychological stress or trauma. Ganong klaseng pagpapagaling basta sa ngalan ng Diyos at ang kapangyarihan ni Kristo ang ginagamit o kapangyarihan ng Diyos, hindi kapangyarihan ng tao o anumang kapangyarihan ang tinatawag. Sa kanyang bahay, ipinakita sa akin ni Elon ang mga instrumento na ginagamit niya sa panggagamot. So ito po ang tinatawag natin na pandakake na kahoy. Wala man. Pangsuko namin or pamarusa namin sa mga taong sinasapian para umamin kung sino sila. So pag hindi umamin, wala kaming choice kung di gamitin to. So pag inipit na namin siya, Pero pag may sapi, napakasakit niya. sobra po, humihiyaw po sila sa Ginaganyan sobrang mo lang? sakit. Ganyan lang Ganyan po. lang? Ay, kumusta? Magalang ka. Bukod sa mga nagpapagamot sa kanya online, may ilang dumarayo kay Elon. Tulad na lang na mag-asawang ito na mula pa sa Laguna. Ano nangyari sa amin? Malaking san po. Si Grace, 28 taong gulang. Ipapatingin daw ang biglang paglaki ng kanyang tiyan. Bigla na lang lumobo yung tiyan ko. Napagising ko, medyo may bump na siya para akong buntis. Hindi naman ako buntis. Merong mga days talaga na bigla siyang lalaki. As in, sobrang laki niya, parang 9 months yung tiyan ko. Pagkatapos noon, bigla rin naman siyang magde-deflate, parang gulong na nagde-deflate. Sa social networking site na Facebook, unang napanood ni na Grace ang panggagamot na ginagawa ni Elon. Parang nakita lang namin sa newsfeed yung mga videos nila, old videos nila, kaya yun, sinubukan namin. Kumonsulta na raw si na Grace sa mga doktor, pero normal daw lahat ang pagsusuring ginawa sa kanya. Pa-IM pala ako, internal med, tapos wala naman siyang unusual na nakita. Sa pamamagitan ng pagtatawas, makikita raw ni Elon kung anong elemento ang gumugulo kay Grace. Bata-bata pa nga ito. Babae. Kulot. Ang papel na ginamit sa pagtatawas, inilagay sa isang palayok. Kailangan daw pakuluan ng buong palayok ng 3 beses sa isang araw sa loob ng 7 araw para tuluyang mawala ang gumagambala kay Grace. Kasi meron naman talaga mga bagay na hindi natin ma-explain, di ba? So, yung sa side na yun, naniniwala kaming mawawala yung inilagay. Tapos, syempre, after, magpapatingin pa rin ako kung ano man yung nararamdaman ko, di ba? Paglilinaw ni Elon, walang kasiguraduhan na gagaling ang isang tao kapag nagpagamot sa kanilang mga albularyo. Anong masasabi mo dun sa hanggang ngayon hindi naniniwala, hanggang ngayon may mga pagdududa sa mga tulad ninyo? Para sa akin, kulang sila sa faith kay Lord.
Kasi unang panahon pa lang rin naman may mga ganyan eh. Kung hindi po naniniwala, wala naman po kami magagawa. Siguro darating din po yung araw na mangangailangan sila na lumapit sa isang faith healer tulad namin. Pero ang pinakaugat ng paggamit ng ilan sa mga albularyo, kawalan ng sapat na perang panggamot o di kaya naman ay walang akses sa mga pasilidad. Hanggat ang ating sistemang pangkalusugan ay hindi kayang abutin ng ordinaryong mamamayan dahil napakamahal, hindi pa maganda ang kanyang naging karanasan sa ospital, hanggat ganito at ganito ang kalagayan ng ating sistemang pangkalusugan, lalapit at lalapit ang maraming Pilipino sa mga albularyo. Para gumaling sa sakit at kakaibang karamdaman. Bibitawan mo ba yung tao? Ang iba, kumakapit sa kaunting pag-asa at pananampalataya. Pero bukod dito, abot kaya at dekalidad na serbisyong medikal ang kailangan. Para hindi na kailangan pang magbakasakali, tamang lunas ang kanilang makukuha. Pero imported daw to. Kahit kung nagtitinda din. Paano kung sa kalagitnaan ng pagla-live selling mo ng iyong paninda, biglang i-eksena ng isang masamang loob? Pero imported daw to. Kahit kung nagtitinda din alam. Paano kung sa kalagitnaan ng pagla-live selling mo ng iyong paninda, biglang i-eksena ng isang masamang loob at pagbabantaan ng iyong buhay? Ganito ang nakagugulat na naranasan ng 47 years old na si Bibiana Manyo, isang online seller ng halaman. Ano ang mga sumunod na nangyari? At mahuli kaya ang sumalakay kay Bibiana? May bibisitahin tayong online seller dito sa Caloocan City. Nag-viral si Ate Bibiana dahil habang nag-online selling siya, may humablot, ninakaw yung cellphone na ginagamit niya. Pero imported daw to. Kahit kung nagtitinda din alam. Kwento ni Bibiana nitong January 13 habang abala siya sa live selling ng mga halaman, isang lalaking naka-helmet ang lumapit sa kanya. Tinutukan na pala siya ng baril at sabay kinuha ang kanyang gamit na cellphone. Matapos ang krimen, agad tumakas sakay ng motorsiklo ang suspect. Nung nag-online selling kayo, talagang nandito kayo sa kanila? Yes ma'am. Hindi, dito po yung camera nung time na yon. Nakapatong? Oo, nakapatong. Tapos mga ilang minuto, pumasok na kami kasi mag-e-end na. Pumasok yung lalaki bigla. Nakalikod naman ako nung time na yun, pero hindi ko siya nanalayan. Kinalabit niya ako. Kaya pag may kinalabit, parang natatrauma ako. Nung pagkalabit niya, sa kanya inano yung barel. So yung... Opo. Nang makita raw ito ng mga suki ni Bibiana na nakatutok sa kanyang live selling, agad silang tumawag ng pulis. Naghain ka ng reklamo? Yes, ma'am. O ano na nangyari? Kahapon, sa awa ng Diyos, pumunta dito si Sergeant Sabado. Yan yung naka-assign sa case ko. Ayun, may suspect sila, tapos yan, nag-file na kami ng reklamo dun May sa... suspect? Yes, may suspect sila. May suspect? Nakilala ko yung dito niya, tapos nahuli doon ngayon sa kondo. Umamin naman daw yung suspect na kumuha siya dito sa may halamanan. 280, robusta. Sa kabila ng naranasan, bumalik si Bibiana sa pagla-live selling ng halaman. Sa loob na ako nag-live, hindi na ako lumabas. Natakot ka na? Natakot po ako. Ang ginawa ko, yung pinang-live ko, pasok ko sa loob. Din sa umaga, labas naman sila. Sa loob ng 20 taon, ang tindahang naipundar ng kanyang asawa na dating overseas Filipino worker o OFW ang bumuhay sa kanilang pamilya. Pero nang magkapandemya, humina raw ang kita. Kaya laking pasasalamat daw ni Bibiana nang matuto siyang mag-online selling. Strawberry icing cornium dito sa baba. Mahirap ba mag-online sell? Kasi imagine mo, naka-live ka. Tapos syempre, magsasalita ka na magsasalita doon. Nung first time namin ng February, sabi na anak ko live tayo kasi parang mahina ang school supply. So ang ginawa ko nun, nag-order sa iba para malaman kung paanong proseso papatating sa akin. Hindi maganda ay parang iba kasi siyempre nga magsasalita ka mag-isa.
Oo, di ba ang hirap? Ang hirap. Parang sabi nila parang kang baliw. Yung kita kasi sa live selling namin, sabi natin mas maganda at mas mabilis ang proseso. Kasi once na Pinakamahinang kita sa isang live. last live, mga ano lang, 700. Regular na rin daw na may nagro-rondang pulis sa kanilang lugar para matiyak na hindi makapasok ang mga masasamang loob. Nakakatakot man ang naranasan, hindi raw titigil si Bibiana sa pagbebenta online. Ang kinikita niyang 700 hanggang 1,000 pesos kada araw, malaking tulong daw sa kanilang pamilya. Large size t-shirt dress. Sino naman ang mag-aakalang ang puho ng 7,000 pesos sa pagbebenta ng pre-loved at bagong damit? Kumikita na ngayon ng 80,000 hanggang 100,000 pesos kada araw. Sa gitna ng sala ni Mercy de los Reyes, 46 years old, mahigit 100 package na may lamang mga damit ang nakalagay sa iba't ibang basket. Ito ang mga tinda niya sa kanyang pag-online selling na nagsimula noong 2019. Isang housewife si Mercy bago naging negosyante. Nagmamine lang din po ako sa ibang mga nagla-live selling. Naging addict ako mag-mine. And then na-realize ko, sabi ko, ang dami ko binibili, hindi ko naman nasusuot lahat. Sabi ko, kaya ko itong gawin. Gawin ko rin kaya magganito, online selling ng damit. Medium up to large size, 150, silk and tela. Tapos, after first live ko, ang dami agad na benta. So, kumita agad. Sabi ko, hala, kulang yung isang bill. Naging 2, naging 3. Ngayon, kulang na po 10 bill. Galing saan yung mga damit? Ang mga damit, like sa Prila po, galing Korea, pero pinipipak po nila from China. Nagkakahalaga ng 6,000 hanggang 7,000 pesos ang isang bale o bulto ng mga damit. Pero bawing-bawi naman daw si Mercy sa puhunan ito. Hindi malaki ang kita. 2 days ago po, 5 bales yung binuksan ko, which is, so, ang total sales po namin nung nakaraan is 126,000. Wow. Kasi maganda ho dyan, wala kayong binabayarang renta dito. Yes po. Nasa bahay lang. Yes po. Ang overhead ko lang po, kuryente, internet. Katulong ang anak at mga pamangkin, inayos na ni Mercy ang kanilang sala. Oras na para simulan ang online live selling. Magandang hapon, mga duday. Sale po tayo mga sis ngayon ha. Nako! Yung mga hindi magsasettle within today, hindi po pwede mag-mine sa clearance sale ko. All items po natin, price range natin is 60 up to 80 pesos. First item natin, cotton. With belt, overlap. Mine. Overlap, cotton. Big, small on size mga duday, pero kasya hanggang large. So may gusto, mga duday, apat pa na small. Ayan. Apat pa na small ang available. And meron tayong size medium, kakasya ng XL. Name at code, kung magkano. Small lang po ito, on size, pero carry siya hanggang medium. Available for black. Ganda ng tela nito mga sis. Kailangan magaling ka Pwede dito nyo siya pull mag-describe. over, o kaya kung ayaw nyo ng long binibenta mo. sleeves. Mabilis, kailangan talagang malista agad, Yes po. mailagay agad sa hamper. Yes po. Ang galing! Pero sa totoo lang, Mahirap. it's hard work. Opo, kasi yung pag-invoice lang, naabot kami 3 a.m. And then matutulog lang kami ng ilang oras. Pag-gising, magre-reply na. And then mag-uumpisa na kami ulit magbalot niyan para ipapaship. And then pagkatapos magbalot, magpa-ship, magsusort na naman kami ulit para ipapaplansya po. Yung mga tao ko magtatahe, maglalagay ng butones. And then 4 na oras ka po nakatayo dito. Minsan nga, hindi ka makabangon sa higang kasi masakit talaga Masakit yung na yung balakang mo. balakang. Yes po. 4 na oras kang Yes nakatayo. po. And then isang 4 na oras pa ulit sa gabi. Kasya po siya ng med hanggang large size. Pero minsan hindi raw maiiwasan na may mga bogus buyers o di kaya naman ay mga joy miners. Mga nag-mine pero hindi naman talaga bibilhin. Dahil sa pagbebenta online, nakapundar na sina Mercy ng mga bagong gamit sa bahay, napag-aral ang mga anak at nakaipon na rin. Kabilang sina Mercy at Bibiana sa mga libo-libong sumubok sa pagtitinda ng mga bagay online, lalo na ngayong may pandemya.
Noong March 2021, mahigit 7,000 ang nag-register sa online business ayon sa Department of Trade and Industry. Malaki ang itinaas ng bilang na yan kumpara sa mahigit 1,000 lamang noong March 2020. At simula nang maipasa ang train law noong 2017, kasama na sa usapang buwis ang mga online business. Ayon sa train law, pati online business kailangan ng buwisan. Pero sinasabi rin naman ng batas na kung hindi aabot sa 250,000 ang kinikita mo sa isang buong taon, exempted ka sa pagbayad ng buwis. Para kanila Mercy at Bibiana, sang-ayon sila sa pagbabayad ng buwis pero sana raw ay may mga bagay na isaalang-alang. Naguguluhan lang po kung paano ko iaano kasi unpredictable po yung ganitong sistema namin. Minsan malaki ang kita, Minsan malaki. Filipinos are starting to be familiar with online shopping. Dahil sa pandemic, tumaas yung bilang ng mga online sellers and online shoppers. Ang struggle nila madalas ay yung security or seguridad ng payment facilities. Tumataas minsan yung rates ng unfulfilled transactions or canceled transactions. Susunod, panawagan ng mga online seller tulad nila Bibiana at Mercy, dagdag proteksyon at suporta sa mga tulad nilang nagsisikap. Magandang hapon, mga duday. Ayan, adjustable yung kanyang butones sa loob. Ngayong may pandemya, mas lumabas ang galing at diskarte ng marami. Panawagan ng mga online seller tulad nila Bibiana at Mercy, dagdag proteksyon at suporta sa mga tulad nilang nagsisikap. Ako, si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporters Notebook.